mabuti pa siguro, wag ka na munang bumalik doon sa ospital para hindi muna kayo magkita. Paano kung gusto ko? What do you mean? Well, Pasko naman. It's time for gift giving. Sigurado ako tatamaan siya ng sobra sa regalong ibibigay ko sa kanya. Bakit tumatawag ulit sa'yo si Zoe? Meron lang siyang i-consult dun sa pasyente. Hindi ba weird na sa'yo tumatawag si Zoe? Galing kasi ng East Ridge yung pasyente, kaya sa akin siya tumawag. Sabi mo sa akin, ikaw si Tita Giselle. Sa'yo na yan, tita. Aanak-anak, tapos di naman kaya. Sana pinalaglag mo na lang ako dahil mas masakit yung ipinamigay mo ko. I'm sorry, Justin. I'm so sorry. So sorry, anak. Hindi kasi sadyang ipamigay ka. Justine! What? Justine, sorry. Hindi dapat kita pinagsalitaan ng ganon. Peace offering? Ano yan? Chocolate! Alam mo ako, kapag nalulungkot ako, lagi kong kinakain yung paborito kong wafer sticks. Kaya hindi ako nakapagdali. Kaya ito na lang. Sarap ko yun. At alam mo ba, na ang chocolate nakakapagpa-release siya ng serotonin, endorphins, tsaka phenylethylamine. Ibig sabihin nun, nakakatulong siya na ma-improve yung mood natin. Kaya kapag kinain mo to, baka gumaan yung pakiramdam mo. Sige na, sarap niya, no? Alam mo, pareho tayo ng pinagdaanan. Oo nga pala. Anak ka nga pala sa labas. Ganun ba talaga yung mga tanyag? Mga irresponsableng magulang? Buti, napatawad mo yung tatay mo. Dati, gusto ko lang naman, maging doktor ako. Tapos mabigyan ko ng magandang buhay yung nanay ko. Tsaka ayoko kasi manira ng pamilya eh. Kaya lang naisip ko na kapag di ko pinatawad si tatay, merong parte ng puso ko yung hindi talaga makukumpleto. Tapos habang buhay ko pagsisisihan yun. Baka na rin magkaiba tayo. Ikaw, hindi alam ng tatay mo na nag-e-exist ka. Ako, ipinamigay. Siguro yun nga talaga yung tingin niya sa akin, no? Disposable. Oh, hindi ah. Hindi naman ganun si Tita Giselle. Pero agree ako na hindi ka niya dapat pinabayaan. Dapat pinaglaban ka niya. Hindi ka niya dapat pinamigay. Kaya ang kaso, nangyari na nga yun. Yun na yung past. Kaya mag-focus na lang tayo sa present.
Alam mo ba kung bakit present yung tawag sa present? Kasi, this is the right moment for you to change the course of your life. Pwede kang magpatawad. Pwede kang magbigay ng isa pang chance. Tapos pwede mong baguhin yung buhay ng mga tao sa paligid mo. At higit sa lahat, pwede mong baguhin yung buhay mo. Justine, hindi kita pipilitin na patawarin mo yung mami mo. Kasi bubog mo yan eh. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal ka ni Tita Giselle. At sigurado ko masaya siya na buhay ka. Sige. O nga pala, kapag di mo nakain yung chocolate, balik mo sa akin bukas ha, sayang kasi. Tita, Umalis na ba si Justin? Tita, naintindihan ko po yung nararamdaman mo. Pero sa totoo lang, naintindihan ko rin po kasi si Justine. Halos pareho po kasi yung pinagdaanan po namin eh. Pero mukhang mas nasaktan po siya kasi ang alam niya Na ipinamigay ko siya. Alam mo, Annalyn, alam ko naman na may mali ako eh. At pinagsisisihan ko. Totoo. Kaya gusto ko siyang makausap. Gusto ko magpaliwanag. At sana maintindihan niya. Gusto ko mag-sorry. Sana maintindihan niya ako. kaso tita, galit pa po siya sa ngayon eh. Hindi pa po siya ready. At kung ipipilit po natin, baka mas magkasakitan lang po kayo. Kaya, hintayin na lang po natin siya. Annalyn, pwede magtanong? Paano mo napatawad ang tatay mo? Sa totoo lang po kasi, tita, para sa akin po, mas naging madali po na mapatawad ko po si tatay. Kasi kahit hindi ko pa po siya nakikilala nun,
po siya. Talagang nahihirapan nga po sa sitwasyon namin doon. Eh, si nanay, tsaka po si Zoe. Kaya nga po, kahit ano po mangyari, pinipilit ko po magkaayos po kami ni Zoe eh. Kasi gusto ko po na mapatawad niya po ako. At matanggap na rin po ko bilang kapatid niya. Hayaan mo po, tita. Darating din po yung araw na matatanggap po tayo ni Zoe at ni Justin. Alam mo, Annalyn, kung merong isang wish na gusto kong hingin kay Jesus ngayong Pasko, yung sana makasama ko yung anak ko. Kahit isang araw lang. Makausap. At sana payagan niya akong yakapin siya. Habang hindi ka pa po niya pinapatawad, pwede po bang ako po muna yung lumakap sa inyo? Thank you, Annalyn. Nakabait mo talaga. Ay, naku, wala na tayong ginawa kundi umiyak. Tissue po. Sensya ka na. Okay lang po. Annalyn, pwede bang iwan mo na muna ako sandali? Gusto ko lang munang mapag-isa. Isip-isip. Sige po, tita. Pero salamat ulit. Ingat ka. Oh, di ba? Ang ganda ng Christmas tree. Idea to ni Annalyn. Gusto niya, sa kwarto niya ang Christmas tree, ayaw niya sa sala. Alam mo, Chang, may mga tao talagang gano'n na yung gusto nila, yung Christmas nila sa kwarto nila, para pagising nila, Pasko na agad. Gano'n. Jang, Josa, si Zoe tumawag kay Carlos. Nasabi sa akin ni Annalyn na problematic daw si Zoe. Tsaka nakikita pa rin daw niya yung lolo niya. Kaya siguro, kailangan na makakausap. Eh, bakit si Carlos ang tatawagan niya? Hindi naman sila magkaano-ano ah. Bakit? Close ba sila ng Doc Carlos? Dami-dami tatawagan. Si Doc Carlos pa talaga? Kasi baka hindi na makausap ng matino yung nanay niya. Tapos, alam naman natin, si RJ, problematic. Hindi rin niya malapitan si Ma'am Giselle kasi alam din naman natin na mainit yung dugo ni Ma'am Giselle sa kanya, hindi ba? Ang kailangan ni Zoe, isang magulang na gagabay sa kanya. Eh, kaya siguro naisip na si Carlos kasi magkaibigan si Carlos at si RJ, hindi ba? Pero alam mo, no, kawawa din yung Zoe. Kasi di ba yung nanay nun, bad influence na, pabaya pa. Siguro kung iba ang nanay ni Zoe, baka walang sungay yung batang mo. Correct. Eh, Lynette, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mong papuntahin dito si Zoe? Naku ha,
Paskong Pasko. Hindi ko pinangarap makipagbardagulan. Tiya, kung pwede po sana, kalimutan na po natin yung mga nangyari noon. Ang importante, matulungan po natin si Zoe. Eh malay niyo po, malaman pa natin yung totoong dahilan kung bakit nakikita pa rin na yung lolo niya. Ate, bibingka at puto bumbong. Naalala mo nung bata tayo, paborito mo yan. Pero kahit na paborito mo yan, palagi mo pa rin binibigay sa akin. Takaw mo kasi. Lagi mong hinihingi yung pagkain ko. Lagi ko naman binibigay. Kasi, kapatid kita. Ate mo ako. Ate, ayaw ni Papa na nag-aaway tayo. Forever since na nangyari ito kay Papa, bangayan lang tayo ng bangayan. This tragedy has brought out the worst in us. And I'm really sorry, Ate. I should have been more understanding. Hindi ka nga dito. Umupo ka dito. Oh, Beng. Gusto ko din mag-sorry sa'yo. I should have been more patient, more calm, more supportive. Sorry kung ayaw kong tigilan si Moira at Zoe. Alam mo, tama ka nga. Siguro lagi lang ako naghahanap ng masisisi. When truth is, I only have myself to blame. Kung meron dapat sisihin dito, Ate, ako dapat yun. Ako yun. Hindi, Ate. Ako yun. Ako yun, Obeng. Ate, pati ba naman ito pag-aawayan pa natin? I'm really sorry, Ate. And I will always be here for you. Lalo na ngayon na may pinagdadaanan ka sa anak mo. Ang swerte kaya ni Justin na ikaw ang mami niya. Ako din, Obeng. Sorry sa lahat-lahat ng kasalanan ko sa'yo. Maraming salamat for always being here for me. And me, I'll be here for you. Halika, tikman na natin to. Ako mainit ka. Pag ito hindi masarap, Gusto kang papuntahin dito ni Lynette. Baka masabi mo yung sikreto natin. Ano bang nangyayari sa'yo?
Jocelyn. How was your meeting with Giselle? Nabigay mo na ba yung regalo mo sa kanya? Yes, Dad. Bakit parang malungkot ka? Huwag mong sabihin lumalambot na ang puso mo kay Giselle. Of course not. Anyway, tumawag nga pala sa akin si Froilan. Pinapapunta tayo bukas sa office ng lawyer na lolo mo. Okay. Sa'yo na lang. Talaga bang pipilitin mo pang pumunta rito si Zoe? Nag-aalala lang po ako sa kanya kasi kasama po niya si Moira. Lynette, pwede ka namang mag-alala kay Zoe, pero wag naman yung sagad na sagad. Alalahanin mo, may sungay ang si Zoe. Wala akong pakialam sa pera ni Lolo, okay? Zoe, that is the only thing that matters! Ikaw pala yung ipinamigay ni Giselle. Pero teka, kasama din ba siya sa last will and testament? To my granddaughter, Annalyn Santos, I hereby bequeath to you my residential property with the 2 adjacent lots situated in Mandaue City and the sum of 10 million pesos. Teka, anak sa labas lang yan eh. Actually po, hindi na po pinasasama ni Sir Pepe si Miss Zoe Tanyag sa last will and testament niya.